Kamusta mga kababayan? Welcome sa ating YouTube channel, ang Friendly Talk TV. At ngayon, pag-usapan natin ang isa sa napakahalagang issue para sa ating soberanya, karapatan ng mga mangingisda at seguridad ng ating bansa. Yung balitang gustong gawing nature reserve ng China ang Bajo de Masinloc, na kilala din bilang Scarborough Shoal, at ang posisyon ng AFP at ng PCG sa issue na ito. Ano nga ba ang Bajo de Masinloc? Una, ano ba talaga itong lugar na tinatawag nating Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal? Ito ay isang shoal, atoll sa South China Sea, West Philippine Sea, na nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone o kung tawagin ay EEZ ng Pilipinas. Tradisyonal itong pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mangingisda mula sa Luzon, lalo na sa Zambales, dahil sa mayaman nitong isda at coral reef. Noong 2016, sa pamamagitan ng Permanent Court of Arbitration, lumabas ang desisyon na ang tinatawag na 9-dash line ng China ay walang legal na batayan para sa lahat ng claims dito, kabilang yung mga bahagi ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ano ang plano ng China at ano ang ibig sabihin nilang ito? Kamakailan lang inaprubahan ng State Council ng China ang plano nilang itayo ang nature reserve sa ilalim ng pangalang Wanyan Island National Nature Reserve na gusto nilang ipatupad sa Bajo de Masinloc. Layunin daw nito ay ang protektahan ng mga coral reef, mga marine ecosystem, at biodiversity sa shoal. Pero marami ring nakikita itong mga aspeto, kontrol sa access, posibleng limitasyon sa mga mangingisda natin, at iba pang mga hakbang na maaring maging paraan para mapalakas ng China ang impluwensya nila at kontrol sa lugar. Reaksyon ng Pilipinas, DFA, mariin na ipinrotesta ng Department of Public Affairs or Foreign Affairs ang pagkilos ng China. Itinuturing nitong illegitimate at unlawful. Sigurado ang Pilipinas na Bajo de Masinloc ay long-standing at integral part ng bansa at nasa ilalim ng ating soberanya at jurisdiksyon. Sa AFP naman, ayon sa AFP, hindi papayagan nilang mawala ang karapatan ng Pilipinas sa shoal. Ang mga Navy, Air Force at Army ay nakahanda, pati na rin ang kanilang Maritime Domain Awareness Operation, Sea Base Shore, Air Base, para bantayan ang shoal. Ano naman ang reaksyon ng PCG? Bagamat hindi pa ako nakakita ng partikular na desisyon o pahayag mula sa PCG o hindi pa gaanong lumalabas sa media, malamang na kasama nila sa monitoring, pagpapa-respond sa mga insidente tulad ng water canyon, barkong nakaharang at iba pa, at sa mga pagbibigay proteksyon sa mga mangingisdang Pilipino. Mga panganib kung hindi maaagapan. Hindi biro ang mga posibleng maging epekto nito. Una, control sa access. Kung itutuloy ang nature reserve ayon sa plano ng China, baka magkaroon ng regulasyon o restriksyon
sa pagpasok sa shoal na makakaapekto sa tradisyonal na mangingisda ng ating bayan. Sumunod, pagkawala ng kontrol sa seguridad. Malaki ang posibilidad na magkaroon ng patrol ng China sa lugar. Posibleng enforcement ng unilateral. Pangatlo, diplomatic conflict. Pwede itong magdulot ng mas matinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China, pati na rin sa mga bansang may interes sa rehiyon. Epekto at ang panghuli, epekto sa kalikasan. Kahit layunin nila ay protektahan, may history na ng environmental damage o gathering in endangered species, coral damage at kung ano-ano pa. Isang argumento ng Pilipinas na ginagamit ng China ang usaping environment bilang cover. Ano ang ginawa ng AFP at PCG? At ano pa ang pwedeng gawin? Una, mga hakbang na ginawa o ginagawa. AFP, patuloy na Sea Patrol, Coastal Monitoring, Sea, Air, and the Shore-based asset para makita ang anumang aktibidad sa shoal. Sumunod, DFA, pagpapadala ng diplomatic protest, pakikipag-ugnayan sa ibang bansa at international na organisasyon para suportahan ang karapatan ng Pilipinas. At ang panghuli, ang PCG, inaasahan na makikipagtulungan sa VFAR at lokal na pamayanan upang protektahan ang mga mangingisda, pati na rin para sa maritime law enforcement. Mga posibleng hakbang paghinarap. Una, palakasin ang ating maritime surveillance capability. Mas maraming barko, radar, satellite, drone, at ang sumunod, training at support para sa PCG at AFP upang mas mabilis at epektibo ang response sa mga insidente. Pangatlo, legal na aksyon. Paglabag sa batas sa dagat, paggamit ng UNCLOS, pagpaparating sa mga international tribunals kung kinakailangan. At ang panghuli, pagbuo ng pambansang programa para protektahan ng marine resource kasama ang mga mangingisda bilang stakeholder para may balanse sa environment, protection at karapatan ng mga lokal. Ano naman pagdating sa legal na aspeto gaya ng UNCLOS o kung tawagin na United Nations Convention of the Law of the Sea? Binibigyan proteksyon ito ng rights ng bansa sa sariling EEC, kabilang ang access sa pumapabilang na marine resources. Kung may overlapping claims, may proseso para sa diplomatikong pagresolba. 2016 Permanent Court of Arbitration ruling. Nilinaw ng arbitration na maaring claims ni China sa South China Sea, lalo na yung based sa historic right sa loob ng 9-dash line ay walang legal na basis. Sumunod, batas pambansa natin din. Mga kasunduan sa ASEAN Deklarasyon ng Conduct of South China Sea at pandaigdigang prinsipyo ng soberanya at non-interference. Konklusyon at pananaw. Mga kababayan, nasa critical juncture tayo ngayon. Hindi lang ito tungkol sa isang shoal. Hindi lang tungkol sa mga mangingisda, kundi sa soberanya natin. Sa karapatan natin bilang bansa sa ating mga karagatan at paano natin gagamitin ito nang hindi tayo naaapi. Dapat ipagpatuloy ng gobyerno ang matagal na posisyon
Hindi papayag na maklaim ang ibang bansa ang karapatan natin. Dapat din na mas maipakita ang sunod na sa mga mangingisda, hindi bilang collateral damage kundi bilang partners sa proteksyon ng ating karagatan. At ang panghuli, dapat gamitin natin ang international law, diplomacy, media, edukasyon para may paliwanag sa buong mundo na ang anumang hakbang na lumabag sa ating karapatan ay hindi lang usapin ng politika, kundi usapin din ng justisya. Kung kayo po ay may mga katanungan, komento, o gustong malaman pa, ilagay lang sa comment section. Gusto kong malaman ang opinion ninyo. Huwag ding kalimutan i-like, i-share ang video at maging ang ating YouTube channel kung mahalaga ito sa iyo para marinig ang boses natin bilang isang bansa. Maraming salamat po at hanggang sa susunod.